أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما وزدنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid namin sa pananampalataya, lahat ng papuri at pasasalamat ito po ay nauukol lamang sa dakilang tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin siya at pasasalamatan. Ang kamagat ng ating leksyon sa gabing ito, ang tunay na anyo ng anghel na si kamatayan o kaya'y malakul maut sa oras na siya ay pumatay o kaya'y kukunin niya ang kaluluwa ng isang mabuting tao at ang isang masamang tao. At sinabi sa isang kitab na pinangalan ng Sarhus Sudur bi Sharhi Hadil Mauta fil wal Kuburi, ito ay isinulat ni Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Si Allah, ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum, ila akhiril ayah. Sabihin mo, O Muhammad, o kay pagbigkas mo sa kanila, O Muhammad, ang anghel na si kamatayan o kay si malakul maut, siya ang binigyan ni Allah ng authorization na maaring pumatay o kaya'y kumuha ng inyong kaluluwa. So, ang anghel na ito, isa sa mga 10 anghel na pinuno ng mga anghel. Ang kanyang pangalan ay si Israel. Israel, ito ang tinatawag na malakul maut. Ang isang anghel na pinagkalooban ni Allah na maaring pumatay ng bawat may kaluluwa o kay bawat nilalang, lalo na po siyang tayong mga tao. Ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kitab na isinulat ni Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ito ay tuwing siya'y kukuha ng kaluluwa ay nagbabago ang kanyang anyo o kaya ang kanyang mukha. Sa isang taong tunay na sumasampalataya kay Allah at isang taong matintiman sa pagsasagawa ng kabutihan o kay amal salih, siya ay dumating sa kanya sa anyo ng isang taong o kay isang binata, ang pinakagwapitong tao na maaring matatagpuan natin dito sa balat ng lupa. Ganon din kapag siya ay kukuha ng kaluluwa ng isang taong na hindi sumasampalataya kay Allah, isang masamang tao, ang kanyang anyo ay magpapalit sa isang kaaki-akibat na mukha o kaya'y kakilakilabot na mukha, isang saksakan ng pangit, maitim, at pinakamalaking nilalang na maaaring makikita o masilayan ng bawat isang taong na hindi sumasampalataya kay Allah sa oras ng kanyang kamatayan o kaya sa sandali ng kanyang buhay. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Isang araw sa panahon ni Propeta Ibrahim, sumasa kanya nawa ang kapayapaan. Isang araw pumanaog sa kanya si anghel na si kamatayan o kay malakul maut. Sa mga oras na hinirang ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Ibrahim bilang isang khalilullah o kay isang matalik na kaibigan. Lamma ittakhadallahu Ibrahim khalilan sa'ala malakul mauti rabbahu an ya'jina bihi wa an yubasyira lahu, ay an yubasyira li Ibrahim annahu kad ittakhadallahu khalilan. Nang hinirang ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Ibrahim bilang isang matalik na kaibigan, at ito ay pinalaganap at inaanunsyo sa 7 palapag ng langit, may isang tao bilang isang propeta at sugo na aking hinirang bilang isang matalik kong kaibigan. Nang sa ganon, si anghel na si kamatayan o kay malakul maut ay hingi ng kapahintulutan kay Allah. Ya Allah, kung maari sana ipag-ubaya mo sa akin o ipagbigay mo ng pahintulot sa akin na ako ang bumaba sa lupa at ako ang magbibigay ng magandang balita kay Propeta Ibrahim o kay si Propeta Abraham. Paajina lahu, nang sa ganon binigyan siya ni Allah ng kapahintulutan. Nang dumating si anghel na si kamatayan kay Propeta Ibrahim sa anyo ng isang tao, magandang lalaki, at siya ay nagsabi at tinanong siya ni Propeta Ibrahim kung ano man ang kanyang pakay, na kung bakit siya pumanaog. Ang sabi ni anghel na si kamatayan o kay malakul maut, Ya Ibrahim, ako ay bumaba dito sa lupa sa kapahintulutan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala upang magbigay ng magandang balita para sa iyo. Sabi ni Propeta Ibrahim, ano ang magandang balita para sa akin? Si Allah ay nagpalaganap at inaanunsyo niya sa 7 palapis ng langit hanggang sa dakilang luklukan o kay Arsul Azim, yung kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala, may isang tao bilang isang propeta at sugo na hinirang niya bilang isang matalik na kaibigan. So ikaw yun, Ibrahim. Lubusang nagpapasalamat si Propeta Ibrahim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dami ng tao, sa dami ng propeta at sugo, siya ang napili na hinirang ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang khalilullah o kaya'y matalik na kaibigan. Bukod dito, pagkatapos nito nagpapasalamat ng lubusang pagpapasalamat sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Ibrahim ay may kahilingan kay malakul maut o kay anghel na si kamatayan. Sabi niya, Ya malakal maut, fa'arini as-surata alladhi takbidu arwahal takbidu anfusal fujjari wal kuffari. Sabi ni Propeta Ibrahim, siya ay nakikiusap kay anghel na si kamatayan, malakul maut, kung maaari sana sa iyo pagbigyan mo ng aking kahilingan. Sabi niya, anong iyong kahilingan? Kung maaari, ipapakita mo sa akin ang iyong tunay na anyo kapag ikaw ay papatay ng isang tao, na isang taong sumasampalataya kay Allah, ang isang taong matimtiman sa pagsasagawa ng kabutihan o pagsasagawa ng amal salih sa wikang Arabo. Sabi ni Propeta Ibrahim, A'rid Ya Ibrahim wa'arada summa najara. Sabi niya, tungkol sa iyong kahilingan, taos puso kong ipagkaloob sa iyo o ibibigay. Sabi na, tatalikod ka. Sa sandaling yun, tumatalikod si Propeta Ibrahim. Pagkatapos sabi niya, harap ka sa akin. Nang si Propeta Ibrahim ay humarap kay malakal maut, nakikita niya ang anghel na si kamatayan kapag kukuha ng sa isang taong, sa kaluluwa ng isang taong na tunay na sumasampalataya kay Allah o kay tunay na Muslim.
Nakikita niya sab. Sab min ahsan suratin nas. Nakikita nito isang binata, ang pinakamagandang anyo ng isang tao na maaring matatagpuan dito sa balat ng lupa. Wa atyabur-ri, at pinakamabango sa lahat. Isang magandang lalaki at pinakamabango ng tao. Wasiyabun bid, at saka meron siyang kasuotan na ternong puti ang kanyang kasuotan. Yun ang nakikita niya. Isang riwayat, paraa nuran wal baha la ya'lamuhu illallah. Sa isang hadis din, nang nakita ni Propeta Ibrahim si anghel na si kamatayan o kay malakul maut, nakikita nito ang liwanag. Ang liwanag, at ito ay unuan bi amin sumilak yaw. Kumikislap, at hindi niya matiyak at malaman kung gaano ang kagandahan at kabutihan ng liwanag na kanyang nakita. Illa la ya'lamu illallah, walang nakakatiyak nito o nakakaalam nito maliban lamang kay Allah. Ibig sabihin, ang kanyang nakitang kagandahan at ang liwanag at sa kagandahan ng anyo ng malakul maut, walang sinumang tao dito sa mundo ang makadescribe kung gaano ang kagandahan nito. Maliban lamang ang nakatitiyak ng kanyang kagandahan o kagwapituhan ay ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Nang nakita ni Prophet Ibrahim, siya ay namangha. Buong buhay nito, hindi niya nasilayan o nakita ang isang binatang pinakagwapito. Suot nito ang ternong puti na kasuotan at pinakamabangong nilalang na maaring matatagpuan nito sa balat ng lupa. Yun ang anyo ni malakul maut kapag siya'y kukuha ng isang kaluluwa. At sinabi ni Prophet Ibrahim, walau lam yaral mu'minu, kapag ang isang sumasampalataya sa kaisan ni Allah na hindi nakakakita ng isang pinakamagandang bagay dito sa balat ng lupa, sapat na masisilayan niya, sabi ni Prophet Ibrahim, ang mukha mo o malakul maut sa oras na kukunin mo ang kanyang kaluluwa sa huling sandali ng kanyang buhay. Biat yung lingkat. Inlingkat si malakul maut bang siya kumanyawa sampay nakapis sa rahib na Nabi Ibrahim bang sopamay ng buk bariman way panakita amin lingkat labi din hakatan amuna inlingkat sin malakul maut lingkat mulong ni malakul maut hawak to ko kumawa sinyawa sinto bariman. So dahil nasa biat to nang sa ganon, ang isang tunay na sumasampalataya ay lubos na nasisiyahan sa huling sandali ng kanyang buhay. Bago kunin o aangkinin ni malakul maut ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Meron siyang isang bagay na nakikita. Isang bagay na nakikita, sabi ni Propeta Muhammad, qurratul ain wal karama. Yung higit niyang nagugustuhan na tingnan. At ang kabutihan nito ay ang anyo o kaya ang mukha ng isang ang mukha ng ni anghel na si kamatayan o kasi malakul maut. Ganon. So yung isang tunay na sumasampalataya sa huling sandali ng kanyang buhay, siya ay lubos na nasisiyahan. Hindi siya natatakot at hindi siya nagdadalamhati, kundi taglay nito ang lubusang kaligayahan at kasiyahan nang makita nito ang tunay na anyo ni anghel malakul maut akay ni anghel na si kamatayan. Summa ba'da dalik wakala Ibrahim ya malakul maut paarini as-surata alladhi takbidu an pasal kufari wal fujar.
Wa qala lahu ya Ibrahim la tatik. Sabi ni propeta Ibrahim sa kanya, kung maaari sana malakal mo, ipapakita mo rin sa akin ang anyo mo, ang tunay mong anyo kapag kayo ay aangkin o papatay ng isang taong na hindi sumasampalataya kay Allah at isang masamang tao. Ang tugon o ang sabi ni anghel na si kamatayan kay malakal maut, hindi mo makakayanan, Ibrahim. Hindi mo makakayanan na tingnan kung ano ang aking pagkapangit ng aking anyo sa mga oras na ako ay pumatay ng isang taong na hindi sumasampalataya kay Allah, tulad ng mga kafir o kay musyrik o kaya ang mga taong pujar, yung mga taong masamang tao na hindi sumasang-ayon o kay sumusunod sa ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wakala Ibrahim bala ya malakal maut. Nang dahil dito pumilit si Ibrahim, sabi na, nais ko kung maaari ipapakita mo sa akin. Sabi ni malakal maut sa kanya, nang ikaw ay mapilit, sabi niya, Ibrahim, tatalikod ka. Kung gusto mo akong masisilayan ang tunay na anyo ko kapag ako ay aangkin o kukuha ng kaluluwa ng isang taong na hindi sumasampalataya sa kaisang ni Allah, tatalikod ka. Tumalikod si Propeta Ibrahim. Sabi niya, babalik ka at tingnan mo ang aking muka. Nang nakita ni Propeta Ibrahim, siya ay namangha at nagulat. Fa'idya huwa birajulin aswadin tanalu ra'su as-sama wa yukhriju min fihi aw min famihi lahabun nar. Nang nakita ni Propeta Ibrahim ang tunay na anyo ni anghel na si kamatayan o malakul maut, ano ang nakita niya? Isang lalaking maitim. Yanalu ra'su sama. Ang tangkad nito, inaabutan ng kanyang ulo, ang kanyang ulo ay sasayad o aabot ng 7 palapag ng langit. Ang kanyang paa talampakan dito sa lupa at ang kanyang ulo aabot ng langit. Yun ang nakikita niya. Tapos yung lalaking nakikita niya, saksakan ng itim at saksakan ng pangit. Nakakaakibat o kaya'y nakakakilabot. Yun. Wa yakhruju min fami lahabun nar, at lumalabas sa kanyang bibig ang matinding lagablab ng apoy galing sa impyerno. Yung apoy dito sa atin kapag nakikita natin nagkaroon ng malaking sunog, iyan ay maiksing maliit na bagay lamang. Kung halimbawa 10%, 1% lang yan. Yung apoy ng impyerno na galing sa impyerno, kapag nasisilayan o nakikita natin, halos 10 beses, 10 beses, yung init at nakita natin apoy na nandito sa mundo ngayon. So yung taong yun, isang malaking tao, aabot ang kanyang ulo hanggang langit, tapos saksakan ng pangit. Pagkatapos, lubusang maitim ang kanyang katawan at muka. Pagkatapos, meron pang apoy na lalabas sa kanyang bibig. Parang mga dinosaur. Pero hindi parang dinosaur lang. Nang sa ganon, nang nakita ni Propeta Ibrahim, sa sandaling yun siya ay nawalan ng hininga. Nawalan ng hininga dahil sa takot. Nang sa ganon, nagmamadali si anghel na si kamatayan, niyakap nito si Propeta Ibrahim at pinakausapan. At biglang nagpalit ang kanyang anyo sa tunay ng kanyang anyo. Isang magandang lalaki. Kapag hindi niya ginawa, hindi siya nagmamadali, baka tuluyang mamatay si Propeta Ibrahim. Tuluyang mamatay ng takot. Yun ang nakikita niya. Nang sa ganon, nagsabi si Propeta Ibrahim kay malakul maut, ya malakul maut, ya malakal mauti, o anghel na si kamatayan, kung ang isang masamang tao na hindi pa nakakakita dito sa mundo ng isang taong saksakan ng pangit,
at kakakilabot na tao, nakakatakot at nakapagbibigay ng kadalamatian, sapat na ang iyong muka na kanyang makikita sa huling sandali ng kanyang buhay. Bihat tuwing dagbus. Pangsopa mo ay panakita in tao mangi, sinamin ngi sin kapapanjari, in kapapanjari na humajat siya biya kabubukaan, nakalando, labi na katan, amuna in dagbus si malakal maut, bang siya kumawa niya wasin tao mangi, labi-labi namin bukod Muslim. Sabang wala na ito gyapos sa rundon na Nabi Ibrahim, ang panya hiyuyok, was nagpinda siya mukti dagbus, bukod sadya biya mapaon weni, bukod sadya biya may katupunungon, sampay yato katuyan sa mapatay. Sampay katuyan mapatay. Oo. Biya ito dagbus. At tina-short niya ini, bang in malakal mo't kumawa sa niya wasinta umarayaw, magpasaro pa siya mo usog bata bago malingkat usog. Amin lingkat sa kadar, amin wala mo kita kaya susi, ba't kita sindwa mata mo, inlingkat na diya dunya. Damikyan bang in malakal mo't kumawa sa niya wasinta umangi, magpasaro pa indagbus na din ha sa lumi-lumi na kapapanjari. Amin malumi sa mangdahi sin kabukaan. Onyan malumi di ko mabuka. Paganya malumi siya sa amin datungan damag inkuan mo. Ano ba ini? Inlaw pangatayan mo ito. Simbuka. Wa bi kulli sa'ratin ala surati rajulin wa yukhriju min fihi wa masami'ihi lahabun nar. Na'udzubillah min dzalik. Yung isang maitim na tao, saksakan ng pangit. Tapos ang taas nito, ang kanyang ulo ay aabot ng langit, ang taas nito. At lumalabas sa kanyang bibig, isang malaking apoy galing sa impyerno. Wapi kulli sa'rin min jasadihi ala surati rajulin. Ang bawat balahibo, ang bawat buhok at balahibo nito, ay ang bawat buhok at ang bawat balahibo nito magiging isang tao. Magiging isang tao, isang mukha ng tao, pagkatapos ay lalabas din sa kanyang bibig at sa kanyang dalawang tinga ang naglalablab na apoy ng impyerno. Biyan. Puwasin namin baran niya ito malumi biyan, kakitaan mo. Amin, itom nakalando. Labi din siya namin agta pagbasaw niya. Bus in niya dumagpagpatas langit insiki na yaririhan lupa. Pag-uus gumawa in kayo din hamatan niya. Law sin Nabi Muhammad in tiap-tiap bahibo din habaran niya. Tumagna din habuk sampai pabahibo. In tiap sulangan si namin bahibo ito. Mahinang siya tao. Mahinang siya tao, amin sa lumi dagbus iban kapapanjari. Pag ubus, gumawa din na simud na iban din na dua taingan niya. Lablab sina pinakajhanam. Bihat to dagbus si malakul maut. Ganon ang anyo ng malakul maut sa huling sandali ng isang tao, isang masamang tao, o kaya hindi sumasampalata kay Allah, bago niya kukunin ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Bihating kakitaan sin tao. So, mo ito describe sa walang sino man sa atin ang maring magbigay ng balita tulad ng ibinalita ni Prophet Ibrahim. Ang bawat tao sa atin, makikita natin si anghel na si kamatayan o malakal maut sa huling sandali ng ating buhay. Kapag ang isang taong masama, makikita na ng saksakan ng pangit at lubusang itim ang kanyang muka o ang kanyang katawan, at ito ay nakakakilakilabot. Pero wala sa atin ang pwedeng bumalik dito sa mundo upang ipagbalita yun. Wayron din kato. Sa pama, inambok din kato tanyo, simurat taumangi basin tao marayo, kakita ante malakal mo, halas minute sing kabuitan nyo. Sa di kita makabaita,
sinamindagbus niya di pasalin kita bang kita mapatay di na kita mabuhi. Sumagawa din hakudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to si Nabi Ibrahim. Piang ayo si Nabi Ibrahim hamalakal mo tang biakato bang makadari pakitaon mo kako indagbus mo. Hawak to ko kumawa sinyawa sin tao mangi ba sin tao kafir. Iban pakitaan ka ko indagbus mo. Hawak to ko kumawa sinyawa sin tao marayaw. So inyat to kita sin Nabi Ibrahim. Hawak to man si Nabi Muhammad. In Jibril ni maugmon kaniya, den ha ijin sintuan, pia suy-suy, pia baita ha Jibril, in naghappen na Nabi Ibrahim. So den ha sababiat to, in Nabi Ibrahim, kya baita niya, kya baita si Nabi Muhammad, in baka sa minjimata Nabi Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala inagda ka Jibril, katuko kan Muhammad baita isya. Angkan maparagbus na inlupa si malakul maut. Pangbukon, indeng kato, tani, wayron den kato, makadali mamayta si nagbus na di. Kakitaan sin Muslim, indayaw sin umbang payaw si malakul maut. Hawak to sin kamatay niya. Damikyan kakitaan sin taumangi, bang sin kafir, inni sin dagbus, iban kapapanjari si malakul maut. Hawak to sin kamatay niya. Sumagawa di siya makabayta. Sa mayta, mapatay na siya. So, inakabayta isyu Nabi Ibrahim. Iban aun pa rin na mga kanabi-nabi ang duwain din kaniya. Si Nabi Allah Musa, Nabi Allah Idris, kabayta sila ito katat. Nabiyato, indagbus si malakul maut. Bakas na ito na napangadyan day ni in sakit, sin pagka, sin nyawa. Damikyan, bakas na ito kaya pangadyan in fadlul maut. In karayawan, amin juma to hata ubar iman, hawak to siya patayon. Kaya pangadyan na ito biya na, last man. So biya ni pangadyan taniyo, amin malaikat, kaya wakilan sintuhan, amin magpapatay ito. Sabin malakul maut, kaya ba alam sin Quran, kul yatawappakum malakul mauti, hasuratu sajjada, ayat 11. Kul yatawappakum malakul mauti alladhi wukila bikum. Sampai pakai na pa sa sinayat. Pamungan o Muhammad, baytain mga sahabat mo, sambil pa nga umat mo, sampai pauling jaman, lamod na yung kita niyo. In malakul maut, siya in malaikatan kawakilan sin Tuhan. Umbekato, kadihilan authority, amin mamatay. In Jibril, wala kadihilan. In Israfil, wala kadihilan authorization. Damit ka ni Mikael. Sa inkawakilan amin makadari mamatay, iban kumasin nyawa sin tao, amuna in malaikat Israel. So in malaikat Israel nyanan sa malakul maut. Umbekato, siya in hawak atau hari amin makadari mamatay tao. Tinaon siya authorization, wakila, kaya wakil ito si Tuhan. Nah, tinasabi at tumutin pangadyan taniyo. Kebalikan ko kaya pangadyan na ito na insakit bang kita mapatay. Di ba? Ikarwa kaya pangadyan na ito na isab, in karayawan, amin ka na naman sin tao, hasung siya mapatay. Biya sinji mata Nabi Ibrahim. Nabiyan ni pangadyan na ito, amin dagbus si malaikat, amin magpapatay yaon. Amin carilan sinton authority, amin siya in mamatay si tao. Nabiyatin dagbus niya. Hatao bar iman biya kato taniyo, magpasarupa si hambuk bata bago usog, namakay sin pakayan puti ternos up and down, pagus waat yaburri, iban sahamut-hamut na. At sahamut-hamut na tao. Umbiya kato, aon mga perfume di hadun niya, sa kalabihan pa sinamit niya ito. Puno mo ng katan perfume mahamut di ini, sa mas labi mahamut, in malakal maut, hawak to siya kumanya wasin tao, bariman. So in tao bariman, di siya mabuka. Pasal in kakitaan niya marayaw, malisin. Ika-encourage, ika-kuyag si pangatayan niya. Sumagawa bang in patayon na tao mangi na asal da in kamatay kabubukaan sin tao. Sumong na in buka sin kuan, sin tao. Pasal mismo yung malaikat kumasin nyawa niya magpakita halas minute sa lumi-lumi na kapapanjari. Sa lumi-lumi na kapapanjari. Amuya tulong tanayin biya, pangadyan na tuha dumini. Ito na kaya baita. Innamayta kata Nabi Muhammad.
Sa innakabaita kan Nabi Muhammad, malaikat Jibril, Tuhan in nagda. Isin nakita hajaman neto, amuna in Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hangkan lang sin Tagalog, sabi ng Tagalog, ang kamatayan ay hindi dapat kinatatakutan, kundi ang kamatayan ay dapat pagsisihandaan. In kamatayan, in kamatay, subay di kabukaan sin tao. May tayat to. Sabab in kamatay, 100% dumatong ka to. Beta ang kasing Quran, iban sin hadis. In tiap-tiap ang kataw din kanyo, makananam sin kamatay, log sin Quran. Quran ito na may ta. Kullu nafsin jaikatul maut. In tiap-tiap barnyawa, siwo na tao, siwo jin, saitan, malaikat, katan sa tuwa binatang gimbalaw, sa suko aw nyawa niya, datungan siya sin kamatay, atau makanam si kamatay. Ang kanat to, mamuwa kita. Wayron tao hindi mamuwa, iban di mahuko kamatay. Wayron yan. Sa long sin Tuhan, gatungtuman kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin hadis, in kamatay subay di mo kamukaan. Sa in kamatay, sa lugay mo buhi diha dunya, subay mo pagsadyahan. At ina magsadya ka, sinhinang marayaw, magtag-ipon ko patuhan, huminang ka si marayaw, haantara mo iban sin Tuhan, iban hinang ka karayaw papag kayo manusya. Amurat to in the best solution, pagdatong sin kamatay, di ko mabuka. Sabi, in manusya pag sa sumapatay, first kakita ng malakul mo, dagbus niya. Dahil na sa lingkat-lingkat ka papanjari, hikakug, iwan hikakug si pangatayan niya. Number 2, dumatong mo ng malaikat, hipakita ka niya in kuwan, inunubay ni. Numangan na biya, amin kakitaan. Iba, satellite yaw. Amin katan, hinang niya maraming tungbas na lom sinsulga ito, hipakita ka na advance. Na pagkita niya ito biyan, in kung si pangatayan niya, mahinang siya ito parsababan, biyasin sa parati tao, minsong operahan niya on. Butangan na sa anesthesia. At namin lingkat sing kita mo sing kuya gato. Amo at ng sabab, di mo ka na naman in kamatay. Bang mo kuning kamatay masakit. Sabi namay tayo Nabi Idris, namay tayo hi Maryam, namay tayo hi Sami na anak siya Nabi Lanu. Bang biya rin in sakit sing kamatay amin jimato kanila. Sumagawa in advantage si pariman. Halas minute amin buka uban simbimbang malawa. Taan nyo, in Muslim, iwan simbukon Muslim. In tao naghinang maraming sin tao mangi. Siwo-siwo yan, mamuka, iwan mahukuha kamatay. In piagbidaan sin Muslim biya kato, iwan sinamin bukon Muslim. In piagbidaan sin biya kato, maghinang maraming sin tao nagmamasyat. Ha-ending. In tao Muslim at tao bariman, matan siya Muslim, halas minute yato, aun kakitaan na kakuyakan. Maigat to, buwa naman sinanggaw ni maig. Na inbukon Muslim, iban sin Muslim di mag-ibadat, naginang masyat, asal dami yuga, simong na inbuka niya halas minute yato. Sabi, kakitaan niya may malaikat magkanyaw malumi, makabuka uwa indagos. Damik yan, hipakita ka niya, advance satellite biyan, amin tumbas sininang na mangi dihadon niya, amunatin makasung sinbuka niya ba sindamag niya. Nagbidaan ta. In kita halas minute, amin hukaw mo yan, tiba sinbuka mo. Halas minute do, daungon siya sinamin kung si kuyag mo. Paggain mo kung Muslim, tuy na to. Asal dahil mo kasubong na yung buka niya. Damik yan in Muslim bardusa. Dong tuman yung in tao mangi, bukon sa jabanan Muslim. Kasi mga kafir, kasi mga Muslim, biya katutan niyo. Bang in mano siya di mag-ibadat, itungon sa sinsara tao mangi, bukod siya tao marayaw. Bang in mano siya sa blong na nag-ibadat, sumagawa in pag-ibadat na yun sa himinang masyat, kaglamod niya. May itong siya tao rasap mangi. Tao mangi. Nga, ang paindit to biyayta, halom sin hadis, bukon sadya bukon Muslim, kafir, atawakan mga silamin musyrik yan, nagsirik patuan, iban sin Muslim, amin di mag-ibadat. Atawakan Muslim sa mag-ibadat, sumagawa, naghinang masyat.
Hinang nindaakan, sa iyaw na sa diyaw mo hinang impiang langan. Kanatulong niya, kaya bay talom sing Quran, in maksud sa lagu-lagu, hangkan kita piya karipadunya, karena magtag-ipon patuan. Unin daakan sintuan, dakon ko maghinang marayaw. Ubus ampan niya, beta lawan niya, ayaw kamu maghinang sinmangi. Hinang kamu simarayaw, sa pamating kabayan sintuan, ayaw kamu huminang sinmangi, inya tudi kabayan sintuan. In hinang mo marayaw, mahinang para sababan, ikarida, hikaulong kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hinang mo mangi, mahinang sabab, hikadual kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin mano siya kaulungan sin tanimang karidaan niya, ibutang siya halom sin suruga. Magdapa-dapa sin kasandangan. Aming kasandangan, wairun nahad niya. Bangin mano siya kabukusyan sin tanto kaduwalan niya, ibutang sa palom sin narka. Pinsanaon, amin kabinsanaan, wala mo pa kaya na naman diha dunya. Wala pa. Amo na kaning pagbidaan sin Muslim mangi, naginang masyat, iban sin bukon Muslim, siwa tanarka. In bukon Muslim, si mga kafir, si mga sirikan, sila induro mo sina pinaka jahannam. In barbecue dito, amo na in Muslim magmamasyat. Amo na Muslim di magsasambahayang. Iban Muslim himihinang simmangi. Sila yatim barbecue. In pagbidaan dito, in mga sila musrik, iban si mga sila kafir, miyatay sila kakahinang niya to, wala nakapagtawat. In sila yato, life sentence halam sila pinakajahannam. In Muslim, bang siya nakapanyabot da. Misan siya hubag-hubag na biyan. Tabiya, magsambayang on waktu di magsama sampai siya mga batay bitin hal niya. In siya, tumakasot pa lang sinarka sa aun iddan niya. Aun iddan niya. Aun iddan niya. Biyasin pekbidaan. Na imparkalayat to, sabay kita magpatilibon patuan. Ya Allah, pangayon na mo kay mo, ando buhi kami ka Islam, iwan si mga anak po na mo. Iwan patapta pa panindog na mo agama Islam. Iwan pangayon na mo, ya Allah, ayaw mo kami pataya. Subay in kahalan ng Muslim sa bunal. Bukun fake Muslim. Sa Muslim sa bunal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pagsasabuton singkatan maguhot pa atas member. In ayat ini. Ayaw tuod kamu maglila mapatay. Sa maglila sadya kamu mapatay, subay kamu hajumlan pagkanan Muslim sa bunal. Bukun Muslim fake. Original Muslim. Yun, mga kapatid namin sa sumasampalataya, ang kamatayan, ito ay hindi dapat kinatatakutan. Pero ang kamatayan, dapat natin pagsihandaan. So, anong ihanda natin sa ating paglalakbay papuntang kabilang buhay? Iupama sin Rasul, ini halimbawa ni Propeta Muhammad, ang buhay ng tao dito sa mundo. Parang isang manglalakbay lamang. Diya kita musafir sa dayaon. Ang isang taong musafir o kaya manglalakbay, galing sa kanyang bayan, punta ng Maynila. Halimbawa, galing Mindanao punta ng Maynila. Pero hindi siya taga Maynila. Kapag ang isang tao galing sa isang bayan, pumunta ng Manila, may sadya lang dito o kay magbakasyon, kailanman hindi siya maaring manatiling dito sa Manila. Balang araw, babalik din siya sa kanyang pinanggalingan o bayan. Ganon ang buhay natin dito sa mundo, sabi ni Propeta Muhammad. Kaya nga, bawat tayo ay nakarinig ng balita o nabalitaan, namatay na si Kwan o namatay siya, namatay ganito. Ang dapat nating bibigkasin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katunayan, ya Allah, kami ay nanggagaling sa iyo. At katunayan, ya Allah, balang araw, kami ay babalik din sa iyo. So, yun ang tunay nating pinanggalingan, galing kay Allah. Hinalimbawa ni Propeta Muhammad, ang bawat buhay ng isang tao dito sa mundo, ka'annaka garibun aw abir sabil. Para sa isang manglalakbay lamang. Ang isang manglalakbay, kailanman hindi siya manatili doon, kundi babalik siya sa kanyang pinanggalingan. Biyatin hal.
So, kaya ang kamatayan hindi dapat natin kinatatakutan, kundi dapat natin pagsisihandaan. Bakit yun? Ang kamatayan hindi natin maaring talikuran o kay lilikas tayo para hindi mamatay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa banal na Quran, "Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum."